Hallelujah. So, ang nangusap po sa akin doon, it preached to me yung dalawang slide ni Pat. So, isi-share ko muna yon, then we'll go on to dun sa message natin for tonight. So, yung from dun sa Jesus from the beginning till the end, ayan ang nag-preach sa akin yan. Sabi niya, we are being built. Andyan na, no? Ayan. Shape, strengthen, transformed in life solely through Christ. Amen? So yan po yung, the Bible is clear, di po ba, nabanggit ni Pastor before. The Bible is a description of our identity. Naalala niyo po yon? It's a description, hindi siya prescription. So kung anong sinasabi ng Bible, that is you. Ikaw na yon. Sabi ng Bible, you're saved. Tama po ba? Sabi ng Bible, you're healed. The Bible says you're healed. Sabi ng Bible, you're prosperous. Amen? Sabi ng Bible is, malaya ka na, you are free. You have the freedom, no? Freedom from sin. So lahat yung sinasabi ng Bible, naniniwala po tayo doon, tama? Yes, amen. So yun ka na. That is already us. Ang kailangan mo lang ipamuhay is yung save life. You are saved, papamuhay mo yung save life. Amen? So, kailangan mo ipamuhay yon. And now, the Bible, it's telling us, we are being built up, shaped up, strengthened, transformed. Bakit transform? Bakit tayo tina-transform ng salita? Sabi ng Bible, we are a new creation. The moment we receive Christ Jesus, nakalagay yon, no? We became a new creation. Tama po ba? Ibig sabihin ng new creation, bago. So, pag bago, ibig sabihin, yung dati, luma. Tama? Tama po ba? So, sabi ng Bible, bago ka na eh. Bagong nilalang ka na. So, iwanan mo na yung luma. So, yung from beginning, we begin with Jesus. Sabi kanina dun sa inawit natin, di ba? Life begins with you. Tama? Yung life na yun yung save life. Hindi yung life na pagkapanganak mo, nagkaroon ka ng buhay, di ba? So yung sinasabi niyang life begins with you, the day na tinanggap natin ang Panginoon, that's the life, the new life na meron tayo ngayon. Sabi niya, di ba? Kasi dati, naituro ni Pas before sa isang preaching niya, di ba, may buhay tayo, pero walang buhay. So I guess we all know what that means, no? May buhay tayo, humihinga tayo dahil nandito tayo, pero yung buhay is walang buhay. Tama po ba? So yeah, we are being built and transformed only through Christ. Amen? So during this beginning with Jesus, and then in the middle is still with Jesus, and then we end with Jesus. Amen? Hindi ka mag-end with Jesus kung dun sa beginning mo, hindi si Jesus. Tama po ba? So nagkakaintindihan tayo doon. Amen? So, ayun, siguro nung bago tayong mananampalataya, bago tayong tumanggap, nung sinasabi ng Bible na ligtas ka na, mayaman ka, prosperous ka, hindi natin naintindihan for sure nung una yun. Paano ako magiging ligtas? O, paano ako magiging mayaman eh? Mahirap nga ako. Financially, mahirap ako, di ba? Paano ako magiging healed? Eh, may sakit nga ako. Yung mga millennial dyan, yung mga marami ng nararamdaman dyan, no? Marami na naramdam sa katawan, paa, tuhod, balikat, ulo, ayan. May umawit dyan kanina, si Ana, ayan. So, hindi mo yun maintindihan sa una, pero dahil ang salita, it works in our life, no? Kaya yun, nagkakaroon ng pagbabago, naiintindihan na natin, and I know ngayon, I can testify sa atin lahat dito, naiintindihan na natin lahat yon. Na pag sinabi ng Bible na ito ka, nararanasan mo na ngayon yun. Amen? Praise God. So yun po. Doon naman sa preaching ni Pas noong October 5, yung under pressure, ang nag-preach sa akin doon, ayan, yung slide niya, sabi niya, we're not really surviving. We're demonstrating the remarkable resilience that God has instilled in you. So ayan, ang lakas ng dating niya sa akin kasi naisip mo, di ba? Hindi ka lang basta-basta nagsosurvive. You are resilient. Anong resilient? Nakuha natin ang meaning ng resiliency is the ability to or capacity to withstand anything. Ang isa pa niyang meaning, the ability of a substance. Kasi nag-discuss nga kami ni Pastor, no? Sabi niya, may substance na resilient siya na inilagay dun sa metal, dun sa product na metal. So kahit anong gawin mo, hindi mo yun mababali. Kasi nga, andun yung resiliency. Amen? So yun, so hindi tayo basta-basta
nagso-survive. So now, when we are walking by faith, hindi yung basta-basta surviving lang na sasabihin mo, sakto lang. Gusto mo ba yon? Sakto ka lang? Hindi Yung pasang-awa ka lang? Gusto nyo ba yon? Sa mga magulang, syempre hindi natin gusto sa mga anak natin yung pasang-awa lang tayo. Amen? Pero I mean, with regards to our Christian life, gusto mo, hindi natin matatanggap yung sakto lang. Kasi ang Panginoon, binigay niya yung buhay niya for us to be prosperous, para tayo mamuhay ng masagana at masaya, may joy, may kapayapaan. Tapos sasabihin mo, sakto lang. May narinig na po ba kayo? Nangumusta na ba kayo before? Brother, sister, kamusta na? Eto, di ba? Surviving, parang, eto, sakto lang, di ba? I believe sa atin, sabi na rin natin yun before. Amen. Nung hindi pa tayo talagang nakakaunawa kung anong meron tayo sa Panginoong Jesus. Ako, nasasabi ko rin yun before. Ayun, sakto lang. Di ba, makikita mo sa social media ngayon, yung sahod daw niya, parang, alam mo yung mga memes, no? Pagka sahod, wala na. Di ba? Yung mga ganon. Tapos may mga videos pa. Una, mga big bills, naging coins na lang. So, sumasakto lang. So, tayong mga anak ng Diyos, hindi natin mararanasan yon. Hindi tayo sakto lang. We overflow. Amen? Amen. Hindi lang sa financial, hindi lang sa, kasi mostly, parang nadidefine tayo. Yung value natin, remember this one. Our worth and value, hindi madidefine kung anong meron ka. Our worth and value is defined of who we are in Christ. Yun yung identity natin. Hindi porke mas blessed si pastor kasi laging bago yung shoes niya. Hindi Hindi yun yung definition ng na siya ay blessed, di ba? Ganon. Or si Hollywood na lagi siyang maraming maganda ang damit or ang gaganda ng makeup. It's not hindi yung appearance, hindi finance, hindi yun ang magde-define sa'yo. So don't ever feel devalued na parang wala ako nun, parang worthless naman ako. No! Worthy nga tayo kasi dugo ng Panginoon ang ibinigay sa atin para tayo ay maligtas. So, yun, praise God. Don't be devalued. We have our own race to run. We have our own pace. Yung pagong nga, ang bagal, pero umabot pa rin sa finish line. Sarili niyang pace yun Di ba? So, we all have our own. May nauna sa atin, okay, fine. Papunta rin naman ako dun Nauna lang siya. Amen? So, wag nating, ba't ba ako napunta doon? But anyway, so, naano ko lang, it speak to me, no, na yun nga, yung value natin, it's not, the status we have is our identity in Christ. It's not a matter of financial or yung status mo, manager ka, CEO ka, si Madam CEO, ayan, si Madam Japs. Pero, I mean, hindi yun ang pagka yun, na ano mo sa sarili mo, you grasp it na, I am a child of God, di ba? Yun yung ating living under His grace. Di ba? Ano pa yung kasunod? Being led by His Spirit and have the power to say no to sin. Hello? Ayun, nawawala. So, yun po. So, ayan, so we're not merely surviving. So, now, yung pag-uusapan natin, ito po yung nag-preach sa akin. So, now, ang pag-uusapan natin yung resilience na yan. Kung anong resilience? Yung katatagan at pagiging matibay natin. Ayan, resiliency in Christ. So, tayo ay matibay, matatag. Ate Jo, we are matatag. It's because of that resiliency, dun sa slide kanina, being instilled in us. Ibig sabihin ng instilled, ano ibig sabihin ng instilled? Nilagay. Inilagay. So, inilagay ng Panginoon ang pagiging matatag natin, ang pagiging resilient natin sa atin. The time we receive Jesus, inilagay niya yon. So, pag inilagay, ibig sabihin wala kang ginawa. Tama? Hindi mo na-produce yun, inilagay. So, parang ganito. Example ni Pa sa akin to Inilagay ko dito yung battle. So, hindi siya gumawa ng something para makarating siya doon. Tama? Inilagay siya. So, yung pagiging... palitan natin. Sorry. Hello? Ayan. So, yung pagiging matibay natin at matatag, hindi yan minanufacture, hindi siya pinroduce. Binigay ng Panginoon. So, nandito sa atin. Amen. So now, yung walking by faith natin ngayon na sinasabi ng Bible, yun nga, hindi na siya merely surviving. Kasi we're walking by faith, di po ba? Hello, ayan. Praise. Ayan. Hindi siya merely surviving na, ano ba yun? Sleep, wake up, eat,
work, sleep, wake up, eat, work, sleep, repeat. Di ba? Hindi lang siya ganon. Hindi siya merely surviving. Remember, dear brothers and sisters, tayo iniligtas ng Panginoon, nagkaroon tayo ng salvation and freedom para hindi lang gawin yon yung repeat, eat, sleep, work, wake up, eat, sleep, work. Alam mo yon? So, wala. Ganun lang. Parang hindi tayo mga anak ng Diyos. Amen? Pero hindi na tayo, though we are co-heirs, so we're not merely surviving. So now, yung resiliency na yan, di ba sabi, it's being demonstrated sa buhay natin. How? Di ba? So ayan, tingnan natin ang scripture natin for tonight is on Romans 12:12. Ayan, sa NIV, ang sabi niya, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Di po ba? So sa Amplified Version, pero hindi classic, ayan, AMP lang tayo. Constantly rejoicing in hope because of our confidence in Christ. Di po ba? Parang isipin mo, paano ka, sabi niya, joyful in hope. Paano ka magkakaroon ng joy kung may pinagdadaanan ka ngayon? Amen? So pag titingnan mo siya, parang mahirap yan Di ba? It's difficult, you may say. How can I be joyful kung meron akong, let's say, sa mga kapatid natin ngayon na walang trabaho, naghahanap ng trabaho. How can you, Sis Kat, how can you say to be joyful? Wala nga akong work, ilang months na, parang gano'n, ano? So yung sinasabi natin ditong joyful, hindi yung joyful na magsasaya ka na, alam mo yon, para kang, ano lang. Ang joyful dito, it's the joy within, no? Yung inner peace na meron tayo. Sabi dyan, very clear, constantly rejoicing in hope. How can you do that? It's because of our confidence in Christ. Amen. So, hindi mo magagawang magkaroon ka ng kagalakan kahit wala kang trabaho. Hindi mo magagawang magkaroon ka ng kagalakan kung may karamdaman ka sa katawan. Hindi mo magagawang magkaroon ka ng kagalakan kung meron kayong pinagdadaanan na medyo mahirap siyang isolve kung wala kang confidence in Christ. Amen. Now, this confidence in Christ, paano ka nagkakaroon ng confidence in Christ? Diba? Parang underlying dyan, so you will rejoice in hope because of your confidence in Christ. Tama po ba? Now, that confidence in Christ, hindi yun na-build sa'yo kung wala kang trust. Trust in the Lord. Tama po ba? So, when you trust in the Lord, you have this confidence in Christ. Kasi you rely on Him, di ba? Ang gusto ng Panginoon talaga, tayo mag-rely sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon, to depend on Him. We have to depend on Him. Naranasan nyo na yung, paano ko ba sasabihin? Hindi yung dependency na puro na lang kay God. Of course, meron tayong gagawin pa rin. Pero what I mean is, yung feeling na alam mo, meron kang Diyos na hindi ka iiwan. So, dependent ka dun sa Kanya, di ba? So, because you trust the Lord. Nasa na po ba ako? Ayan. So, and then, bakit sinabi ng Bible din na constantly? Di po ba? Sabi niya constantly. So, ibig sabihin, it has to be repetitively. Repetitively. Tama po ba? Yeah. Constantly means repetitively, continuously, or regularly. Kaya kailangan paulit-ulit siya. Ano sabi ng Bible? Faith comes from hearing and hearing. Tama po ba? So, pag pinakinggan mo ng pinakinggan, doon pa lang siya. Minsan sa preaching, di pa? Aminin nyo lahat. Minsan sa preaching, ako din, inaamin ko. During the preaching of pastor, naintindihan ko siya, nagets ko siya. Okay, so yes, praise God, thank you. I got the message. Paglabas mo ng church, tapos may mga nakasalamuha ka na, medyo may mawawala doon, di ba? So ang gagawin mo, papanoorin mo ulit yung tama, madami mga tumatango dyan, no? Which is, I'm not saying that's wrong, di ba? Nagkakaroon ng ganon, pero ako din, papanoorin ko ulit siya. Not because mayroong Bible study at kailangan ko mag-share. Don't get me wrong, hindi yun ang reason. I know, hindi yun ang reason, pero may mga tumatawa sa inyo. So, uulitin ko siya because alam ko, naintindihan ko siya, kaso nga lang, may tendency talaga na makakalimutan natin. Amen? Kahit sa work, pag may tinuro sa yung bago, like, kunwari, pivot table, hindi ako marunong nun. Na nagpaturo ako, pivot table, Excel. Ditinuruan ako, so nagawa ko siya.
Pero isang beses ko lang siyang ginawa, hindi ko siya ginamit frequently. And then next time, after some time, kakailanganin ko na naman siya, hindi ko siya alam gawin. Kasi hindi ko siya inulit-ulit na ginagawa. So hindi ko siya alam. Same with our confession and declaration. Sa Word of God, kailangan natin siyang i-confess continuously, di ba? I-share ko lang, may napanood akong preaching. Sabi ng preacher, meron siyang kaibigan na gustong mawala sa kanya yung paninigarilyo. I'm not saying kung may mga naninigarilyo man dito. It's an example. Sabi nung kaibigan niya, Pastor, hindi ko matanggal yung paninigarilyo. Alam ko, it's bad for my health. Pero hindi ko siya matanggal, sabi niya. So sabi sa kanya, i-declare mo lang araw-araw, it's bad for your health. Hindi siya maganda sa katawan, sabi niya. Declare mo lang yon araw-araw. Everyday, kung gusto mo ng manigarilyo. So, ginawa naman niya. So, everyday na gusto na niyang mag-smoke, this is not good for my health. Pero nag-i-smoke pa rin siya. Okay. So, I don't know how many times in a day na nag-i-smoke siya. But every time na gusto daw niya, dinideclare niya, this is not good for my health. Pero, nag-aano pa din. And then, as inuulit-ulit niya yon, nababawasan. Yung desire niya na manigarilyo, nandun pa rin, pero nababawasan. Tapos, until such time daw, yung siguro, sabi ko nga, di ba, ang word ng Panginoon talaga, parang ganun din na pag dinideclare mo talaga, it's powerful. So, kaya nga words are powerful, no, confessions. Nung may time, na dumating yung time, na gusto niyang, parang, nasa na niya, na parang, ayoko nang manigarilyo, sabi niya. Parang wala na siyang desire. Nawala yung desire niya sa paninigarilyo dahil yung declaration niya everyday na alam niya it's bad for the health. Pero dahil siguro that time, ang laman kasi nagre-resist pa yan eh. Di ba? Sa flesh, nagre-resist pa yan. So, ang spirit, sabi ng spirit, ganito. Pero syempre, nagre-resist yung flesh. So, yun. So, natuwa ako dun sa engineer niya. Oo nga, no? Kaya, ang declaration sa Word of God, kung ano yung you stand firm on our faith, kung ano yung pinangahawakan mo sa Panginoon, declare mo lang siya nang i-declare, and then it will work. It really works. Alam ko na naranasan na natin yon. So kaya sabi ng Bible, it has to be constant. So yung kagalakan natin sa Panginoon, the joy na nanggagaling sa Kanya, constant yan, hindi yan nawawala, no? So sabi ko nga, we have confidence in Christ because we trust and rely Him. We rely in Him simply because I rely on God simply because He is God. Diba? Because He is God. Dami niya nang ginawa sa akin, unang-una. Sa atin lahat, yung pagkabigay niya ng buhay niya sa atin sa cross, that's already, up the ante, above the roof, diba? So how do you rely on God? May mga binanggit ako dito na example na yung let's say, pag may meeting kami sa client-based kasi kami, we provide consultancy services sa clients, no? So ako, I am confident and I rely on my line manager at saka yun sa partner. Pag when we meet the client, may mga tanong mayan na, lalo na sa accounting, di ba? Sa accounting, maraming mga updates yan, IFRS, IAS. So pag wala akong knowledge doon, I am confident, okay kami kasi andun yung manager ko, andun yung partner. Masasagot lahat yan ng tanong. So, ako, okay lang, kahit hindi ko alam yon kasi I know. So, it means I have this confidence na humarap kami sa kliyente. Di ba? So, parang sa mga kaibigan din, let's say si Pastor, kasi matagal ko na silang kaibigan, sina Pastora. Kunwari, we are taking a long journey. Na siya yung nag-drive, I can sleep sa sasakyan. Kasi I know, I have this trust with Pastor na alam ko ang pagmamaneho niya is maayos at hindi ako kakabahan, di ba? Ang mga ganon. And also like the way our children depend on us, nung tayo din sa magulang natin, di ba? Nung malit tayo, I can depend on my parents na may pagkain ako araw-araw, di ba? Mga essentials, okay, kahit hindi na yung mga luho, but at least the essential ones, I know, ang parents ko, ipoprovide yon. Tama po ba? Same with our God. So, ang relasyon natin sa Panginoon, lagi yung anak-ama, di ba? Ama-anak. So, pagka-anak talagang yung gusto ko yung laging ini-example ni Pastor, di ba? Sa CJ, sabi niya, hindi mahihiyang mag-open ng ref or kung ano mang lahat ng sa bahay. Sa'yo lahat eh. Di ba? Sa kingdom ng Panginoon,
Anak ka. So lahat ng karapatan nasa iyo. Amen. Lahat ng mana ng kingdom nasa iyo. Amen. So rely on God. Di ba? Huwag mo kakalimutan, sa Kanya lang tayo magdidepende. Put our confidence in God. Dahil if you put your confidence sa tao, bibiguin ka ng tao eh. Di ba? Minsan papangakuan ka ng tao, mabibigo yan. Pero pag ang Diyos nangako, sure ball yan. 1,000,000,000% sabi nga ni Aisha dati. Nawawala yung, hello? Okay pa po ba? Ayan, parang feeling ko nawala yung sounds. Ayan. So yun po, the rejoicing in our heart, it has to be constant, no? Meron tayong verse dyan, yung sa Jeremiah 17:7. Ayan, sabi niya, blessed with spiritual security is the man who believe and trust in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. Amen? So mapalad tayo pag ang ating pag-asa ay inilagay natin sa Panginoon. Amen? Dahil alam natin hindi siya bumibigo. Kaya kung ano yung pinangahawakan mo salita sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, sabi mo ganito. So naniniwala ako, mangyayari ito. Amen? Which is true, mangyayari talaga. Amen? So dun sa, let's say may pinag-pray ka, tapos alam mo, so you trust the Lord, Lord, I have faith, mangyayari to. So ito yung prayer mo, waiting ka ngayon. Dun sa waiting area, yun ang sinasabi ng Bible na dun sa waiting area na yun, that's the gray area. Alam ko, nabanggit ko na to before, long time sa mga other preaching. Dun natin kailangan yung kagalakan. Amen? Kasi minsan, kahit na sinabi mong, I trust the Lord, but you don't trust the process. Po ba? May mga ganun eh. So if you say you trust the Lord, trust also the process. Kasi may process eh. Although iba-iba tayo, kasi minsan ng Panginoon, di ba sabi nga ng Bible, siya mismo nagsabi, my ways are higher than your ways. So, kung minsan may mga prayers ang tayong lahat na nasasagot agad, meron namang hindi. Tama po ba? Kasi may process. So, and then, hindi natin yun maintindihan. Hindi natin maaarok. Bakit si brother, pinag-pray niya ganito? Andun agad. But yun sa akin, alam mo yon. Pero bilang anak ng Diyos and may kaunawaan na tayo sa Kanya, how God works in our life, hindi na natin iisipin yun na, yun nga sabi natin ngayon, hindi tayo nagkukumpara. Kasi hindi natin maarok yung Kanyang mga plano, amen? Di ba nga, minsan dinideclare natin, hindi man naibigay ngayon ng Panginoon, alam ko may plano siyang iba. Di ba? Ganun yun eh. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. So, if you trust the Lord, trust also the process. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I trust you, tapos hindi mo itatrust yung process, ayaw mo maghintay. Amen? O, kasi si Scott nga kayo na, sabi ko, kumusta na, may work ka na, sabi niya, meron na, paparating na. Amen? O, I claim it. Yes, of course, we claim it. Being a child of God, joyful in itself. Yun lang alam mong anak ka ng Diyos. I am the child of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Doon pa lang, masaya ka na. Kasi bakit? Pag anak ka, alam mo, marami kang karapatan. Marami kang privileges, di po ba? Doon pa lang, it's a joy in itself. So may isip mo lang yun. Meron ka ng kapayapaan, meron ka ng kagalakan sa puso mo, di ba? And knowing God goes before you, di ba? Goes before you, beside you, behind you. Kung naniniwala ka doon, ano pa, di ba? You confidently can go through the day with joy and not overthink anything. Yung hindi ka na mag-overthink kahit alam mong, minsan nga inuunahan mo pa, papasok na naman ako sa opisina. Oh, makikita ko na naman yung, alam mo yon, yung amo kong galit na naman ng laging galit. Pag-pray mo yung amo mo, di ba? Pag-pray mo. Amen? Tapos pag nakikita ng amo mo na kahit nagalit siya lagi, tapos ikaw nakangiti, magbabago yun, di ba? So sometimes, God, di mo ipagpa-pray, Lord, alisin mo tong amo ko. Di wala ka ng work, di ba? Hindi. Minsan si Lord, mag-work siya sa'yo. And then, hindi niya i-change yung situation. Ikaw ang i-change niya. Amen? So, mag-work yun sa'yo. Tapos makikita ng amo mo, ba, maano tong empleyado ko na to, galit na galit, pinagalitan ko na, nakangiti pa din. So, ma-amaze siya. Di ba? Ma-amaze siya. Bakit ganon? Hindi mo yung pinipilit. Amen? Hindi po natin pinipilit para lang ipakita sa kanya na, ay, kailangan ipakita ko sa amo ko na kahit galit na siya eh. Masakit yon, yung masama ang loob mo, tapos nakangiti ka. Ano kaya itsura mo nun? Di ba? Pero dahil anak tayo ng Diyos, yung
yung smile natin, yung aura natin na lumalabas na the light of Jesus is shining, through us. Makikita yun ng mga kung sino man yung mga kasama mo sa office. Then they will be amazed. Tapos lalo na alam nila Christian ka. Ito Kristiyano. So talagang nakikita ko na may Diyos siya. Diba? So that's how we preach to other people. The way we live our life. Nagmamanifest yan. Diba? Amen. So, sabi din sa James, di ba? Alam natin yung popular version na book ng James, di ba? Consider it pure joy when undergoing trials. Nung una nyo pong narinig nyo, kayo ba naniwala agad o hindi ba nagtaka or nagalit? Pambihira, paano? Pure joy pa, ha? Hindi lang joy, pure joy na pagka daw ikaw ay may problema, magalak ka daw. So, kung hindi mo talaga yun naunawahan, napakahirap. Paano ka magagalak? Ay, wala nga akong pera. Diba? Pamasahe ko nga lang papuntang metro. O kaya baka yung pangkain ko ng dinner, wala. As magagalak ako. Pero dahil naunawaan natin ang Panginoon, ang kanyang salita, consider it pure joy. We thank God. Lord, I thank you. Kahit ganito ang sitwasyon ko ngayon, hindi man ako mananatiling ganito. Amen? So, yun yung joy na meron tayo. Joy na hindi pinipilit. It's the joy inside because the Christ is in us, di ba? Because of the dispensation of the Holy Spirit, no? Nung sa panahon natin ngayon, Holy Spirit, nandyan lang siya. Di ba? So, hindi siya mahirap to consider the trials you're experiencing na pure joy talaga. Amen. Being able to find joy in any situation and in any aspect of our life means the word, no, which is Jesus, the gospel of Jesus, is at work in us. Pagka lahat ng whatever situation na ma-encounter mo, may disappointment ka, but you can turn that into joy, no, nagiging iba. Ibig sabihin, ang salita talagang nangingibabaw na siya sa'yo. It's already at work with you. Ibig sabihin nun, isa kang masunuring anak dahil nakikinig ka dun sa boses. Diba, inawit natin kanina, there is a voice reminding us of who we are, di ba? So pag yung voice na yon, wag mo siyang i-disregard, pakinggan mo yon. Pero be careful din, baka ibang boses yung narinig nyo. Make sure yung narinig natin boses. Of course, yung narinig natin boses, syempre, pag lagi mong kausap ang Panginoon, alam mo yung boses niya, di ba? Sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. Amen? So pag tumawag siya, nagsalita siya, lagi mo siyang kausap, alam mo na siya yon. Amen? Being joyful is a state of being. Yun nga, sabi natin. Isa siyang, paano ba sa Tagalog, state of kalagayan. Isa siyang kalagayan na it's who we are in Christ. So being joyful, hindi mo siya mabibili. Kasi yun ka. It's a state of being. It's not manufactured. Yun ka. Inilagay sa Panginoon ng Panginoon sa atin at dahil nasa atin siya, so meron tayong kagalakan. Amen? So this one, rejoicing in trials, in troubles, is a demonstration of our resilience. Yung kung gaano tayo katatag, gaano tayo katibay, this is one of the evidence. Fruit na ito, prutas. Prutas na ng yung pinakita ni Paz last week, di ba? Ang prutas ay ganito dahil ang root si Jesus. Amen? Because we are rooted in Jesus, so one of the fruit of being resilient is, yun nga, nakakapag-rejoice tayo. May kagalakan tayo sa puso kahit na tayo nagdadaan sa mga pagsubok. Amen? Okay, hallelujah, praise God. So yung sumunod, ang sabi niya, patient in affliction. Sabi niya, di ba? Steadfast and patient in distress. Sabi niya, pag dumadaan ka na naman, let's say kanina, may pagsubok, but we have joy. Tama? Ngayon may pagsubok ulit. O ano sabi ng Bible? We should be patient in affliction. Kailangan lang tayong maging steadfast. Ang meaning ng steadfast, sabi doon, firm, unswerving, unwavering. Firm. Yung hindi ka natitinag. Kung naniniwala ka sa salitang ito, kahit anong sabihin nila, it doesn't matter. Kasi yun ang pinapaniwalaan mo. So firm ka doon. Diba? So through Christ, we stand our ground during a storm. We might be bent, but we'll never be uprooted. Ayan, nabanggit ni Pastor yan last week, no? Pwede tayong mabent during a storm like ano ba yung bamboo. Ayan. Di ba, pagka malakas ang hangin, nagsusway lang siya. Nagbe-bend siya, nagsusway, pero hindi siya mabubunot. Amen? Kasi
Tayong mga Christian, hindi tayo mabubunot ng basta-basta. Rooted tayo sa Panginoon eh. Ang foundation natin, matindi. Amen? Sabi dun sa 2 Corinthians 4:8 to 10. Ayan, sabi. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Diba? Pwede tayong, kasi nandito tayo sa mundo eh. Sometimes we are being pressed. Pero hindi tayo nadudurog. Perplexed, but not in despair. Perplexed, yung parang confused, ano pas. Minsan nako-confuse siguro tayo, bakit nangyayari sa akin to, or ano. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. We won't be in despair. Nararanasan lang natin yun. Tignan mo kung napaka-ina man, laging may but, di ba? Press on every side, but not crushed, di ba? Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Amen? Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Amen? Kasi nga, di ba, nasa atin ang Panginoon. There is this resilience instilled in us, nilagay. So tayo matibay talaga. Amen? Having a deep relationship with God, we don't easily give up and we don't easily get deceived by the enemy. So, ang base pa rin yan is yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Pag wala kang relasyon sa Panginoon, parang, alam mo yun, parang walang buhay. Minsan kasi kahit tumanggap ka na sa Panginoon, kailangan yung, anyway, it's between you and God eh. No, yung relasyon, it's between you and God. So, paano ko ba sasabihin yun? Having a deep relationship with God, we don't easily give up, no? Kasi nga, may relasyon ka sa Panginoon, so alam mo how He works, and alam mo na hindi niya pababayaan, and you don't easily get deceived by the enemy. Di ba? Pag may pinagdadaanan ka, sabihin ng enemy, kala ko ba may Diyos ka? Bakit dumadaan ka sa ganyan? O minsan, pag mahina ka, let's say, may mga times na mahina tayo. Tapos maisip, bakit nga ba dinadaanan ko to? Di ba? Yung mga ganun. Pero dahil ang relasyon sa Panginoon, malalim, nag-aaral ka ng word, nakikinig ka, so your spiritual life, lagi mo siyang pinapakain. Hindi ka madideceive ng enemy. Amen? So sabi niya, di ba, patient in affliction. Paano ba yung patient? Forbearing and enduring, long-suffering, long-tempered. Sinong long-tempered dito? Long-tempered na tayo kasi dati short-tempered, no? Konting kibot lang, nagagalit na. But praise God, hindi na tayo ganon. Amen? Wag na po tayo magalit agad. Alam niyo po ba, pag ang emosyon natin, siguro alam niyo na, no? Ang mostly cause ng mga sakit ngayon, yung stress, yung, yung umiinit ang ulo mo, maliit na bagay lang, it will cost you your health. Believe me, naranasan ko yan. It cost me my health. Yung lagi akong galit noon. Tapos, alam mo yon, yun, it will take a toll in your body. Yung stress, di po ba? Minsan, ang kawawa minsan yung kanin tsaka yung lagi natin sinisisi yung pagkain. Pero ang totoo nun, yung stress natin ang cause naman talaga. Yay! Yes, Nawa. Kawawa si kanin at saka si baboy. Sila sinisisi natin, no? Amen. So, lang po yun. So, having patience is difficult if we only rely on our own, which is true. Paano ka magkakaroon ng pasensya kung ang sa sarili mo lang? Hindi yun tatagal. Siguro may pasensya ka, oo, pero hindi yun tatagal. Lalo na kung kausap mo makulit, or yung talagang pag-iinitin yung ulo mo, hindi tatagal. So, because man himself is limited. Limitado tayo ang tao may hangganan yan. But we all know God, wala siyang hangganan, infinite. Di po ba? Infinite siya. So when it comes to emotion, and most of the time, ang tao, because we allow our emotions to dictate our life, no, our feelings, yung na-overall. Binigay sa atin ng Panginoon ng emosyon to enjoy it. Amen? Maging masaya tayo. Pero wag mong hayaan na yung emotion na yan ang mag-rule? Maghari sa buhay mo. Kasi minsan na-allow natin yan Pag sabi ng Bible, di po ba? Get angry, you can get angry, but don't sin. Kasi emotion yan nagagalit tayo. But doon sa galit natin, wag nating hayaang makapunta tayo sa
magkasala tayo, sabi ng Bible. Di ko lang po alam yung verse nun, pero I know it's in the Bible. Amen? So pag yung galit ka, hindi mo yun kinontrol. Sabi ng Panginoon, we have the power, di ba? Authority. Binigyan tayo ng authority. So control your emotions. Amen? Now, sa sarili natin, hindi mo yun magagawa. It has to be guided by the Word. So ngayon, nagbabasa tayo, nag-fellowship tayo sa ating mga kapwa believers, so nagkakaroon tayo ng knowledge, lumalalim yung ating, hindi lang, kasi minsan kailangan din natin yung head knowledge. Alam natin yung mga Bible verses, ito sabi ng Bible, ganito ako. So yun, hindi po tayo magpaparule sa ating emotion. Kasi yun yung sa stress, di ba, giinit ang ulo mo, o kaya yung sumama ang loob mo, let's say, tapos, siyempre, lahat naman tayo sumasama ang loob. But we don't allow that sama ng loob na maging reason na tayo ay lumayo sa ating mga kapwa, di ba? Yung mga ganon. But it happens. But then, God give us the courage, no? To, hindi malilesen ang mo, kung hindi mo bababaan yung pride mo. Kasi ako dati ganun din ma-pride din ako noon. Pag meron akong nakasamaan ng loob, bahala ka, basta ako, okay ako. Pero ang totoo nun, di ka okay, di ba? Kasi pag nakikita mo yung tao, medyo awkward ka or feeling mo ano. Pero what I mean is, we don't let our emotions rule us. We have to rule our emotion. Pag nafe-feel mong galit ka na, sabi ng Bible, I can get angry because tao ako, may feelings. But sabi niya, I don't have to sin. Pwede naman, di ba? Makokontrol mo yon. One of the gift of the Holy Spirit is self-control, di ba? So, sa atin ng Holy Spirit, may self-control tayo. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. O, di ba? Gagaya ko na si Paz. Meron pa isang verse sa 1 Peter 5, 8 to 10. Anong oras na ba? 9 o'clock. 1 minutes na lang, 1 minutes. Ayun, nag 9 o'clock na. Sabi dyan, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ano yung kasunod? Resist him, standing firm, in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Now, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Di po ba? So, ang sinabi niyan, lahat naman tayo talaga, we undergo everything. Kung ano nararanasan ni kapatid, nararanasan na rin natin yan. Hindi lang porke siya nakaranas, ikaw hindi, or ikaw nakaranas. Hindi, lahat tayo. The Bible is very clear, di ba? Nakalagay dyan. So, magsasuffer ka talaga in a little while, but, di ba, ando naman lagi ang grasya ng Panginoon. Will Himself restore you. Di ba? Ang ganda niyan, restoration. Our God is a God of restoration. May pinagdaanan ka, parang feeling mo, pressed down ka, but we are not bent. Pag ni-restore ka ni Lord, hallelujah. Hindi mo mako-contain yan na talagang maiiyak ka sa pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. After you have suffered, oh my gosh. Sige, we suffer. Pero hindi ako, okay Lord, I'm suffering right now. I feel this way right now. Parang ang lungkot-lungkot ko. Yun, nakausap ko si Adrian kahapon. Sabi ko, bro, yung isi-share ko na message, sakto sa, I'm not saying, no, don't get me wrong. Sabi ko, pwede kong i-share yung, yung pinagdadaanan mo. So, alam naman natin yung pinagdadaanan ni Brother Adrian ngayon. Sabi ko, nagsisharean kami. Sabi ko, tingin mo ba sa pinagdadaanan mo ngayon, kung wala ka salita ng Panginoon, makakayanan mo yan? Sabi niya nga, hindi. Di ba? Kasi nga, we are being resilient. Inilagay na ng Panginoon sa atin yan. The moment we accepted Jesus Christ, andun yung magiging matatag ka sa lahat ng bagay dahil ang pundasyon mo siya. Amen? Ang salita niya, ang pundasyon mo. Oo nga, sabi niya. So, ayun. So, it means, sabi ko, tiwala lang tayo lagi, di ba? Sabi nga niya, I thank all of you, kasi we are a family of believers, di ba? So, prayer is so powerful, di ba? Sabi nga, especially yung prayer talaga ng righteous, which we are all righteous, because the righteous is in us, di ba?
We have this righteousness na galing sa Panginoon. So sabi ko nga, kung wala ka sa Panginoon, hindi mo alam saan ka na, no? Sabi nga niya, hindi ko na rin alam anong gagawin ko kung wala ako sa Panginoon. But because I have the Word, sabi niya nga. So yun lang, continue lang siya sa pagdadasal, pagtitiwala sa Panginoon, may mangyayari, di ba? May praise report na tayo, wala na sa critical condition si Ja, di ba? Praise God. Salamat po sa mga tumulong at I know all of us, we have the heart, no? The heart na tumulong sa ating mga kapatid. So yun nga, sabi ko, makinig ka din. I believe nanonood siya ngayon. So, yun, praise God. So yun, we are being resilient. No? Isa na naman to sa sinasabi ng Panginoon na iniligay niya sa atin, ang pagiging matatag is yung pagkakaroon natin ng pasensya. No? We stand firm. Kaya kailangan, yun nga lang, yun, be alert and of sober mind. Tawag dito, wag nating hayaan na tayo ay madaya ng kaaway. Kung finifeed mo ang physical body mo ng pagkain, di ba? Feed mo din yung spiritual life mo ng salita ng Panginoon. Kailangan natin yon. Actually, mas kailangan unahin nating i-feed ang spiritual life natin eh. Kasi from that, magfo-flow yan sa katawan mo. Alam mo, dahil tayo ay may salita ng Panginoon, we are joyful people. Pag lagi kang masaya, whatever you're undergoing, nagre-reflect yun sa katawan mo. Yung health, magiging healthy ka, kahit na yung kung ano lang kinakain mo or minsan napupuyat ka sa work, kasi work yun eh, di ba? But amazingly, mararamdaman mo, hindi ka nagkakasakit, di ba? Nararamdaman mo yung puyat or sakit sa katawan, pero dahil nga yun, yung alam mo yun, may joy ka within, may inner peace ka within, nagre-reflect yun eh. So, yun ang, as para sa akin, no, mas importante talaga yung feeding of our spiritual life. Tapos yun, everything flows naturally na nun sa atin. Amen? As long as yung salita ng Panginoon is laging sa buhay natin. Amen? So yun nga, may troubles ka, may joy ka. Again, may troubles na naman, patient ka, di ba? While waiting, di ba? So again, may trouble pa rin. Faithful in prayer, sabi ni Paul, di ba? So yung pangatlo, sabi niya, faithful in prayer. Pero dun sa Amplified, sabi niya, devoted to prayer, continually seeking wisdom, guidance, and strength. Amen? So yung prayer, yun nga, nag-discuss kami ni Pastor, sabi niya, ang prayer, it's adding agreement to the word. So sabi ko, tama nga, no, Pas? Kasi, yung salita ng Panginoon, nandyan na eh. Di ba? So you're just adding agreement. So whenever we pray, di ba, Lord, I thank you. I know, sabi mo sa iyong salita, magaling na ako, di ba? By the blood of Jesus, na tumulo dun sa cross, magaling na ako. So we're just adding agreement sa salita niya. Binabalik natin sa kanya, I know, gagawin mo ito. So yun ang prayer, di ba? Say, you said in your word, I claim it, I receive it in Jesus' name, of course. Everything is through Christ. Amen? So as Christians, ang prayer natin ngayon, parang hindi na siya yung prayer lang na ng mga bata tayo natutunan natin. Di ba nga dati, kasi dati doon ako sa dating pananampalataya. Ang pagturo nila ng panalangin noon, yung, alam mo yon, yung meron kang isasabihin, tapos ulitin mo yun ang na-introduce sa akin noon. Pero hindi na tayo ngayon ganun magdasal sa Panginoon. It's already now, a prayer natin, it's an intimate conversation na sa Panginoon ngayon. Intimate na siya, personal na siya eh. It's between you and God. Kasi may relasyon ka na. Because you have a relationship with God, so lifestyle na natin yung kausapin natin siya anywhere. You know, we are blessed because of the dispensation of the Holy Spirit nung umakyat si Jesus Christ sa taas, na-dispense ang Holy Spirit. Now we can pray anywhere, di po ba? Hindi kagaya dati, meron silang designated places na pupunta sa mountain or pupunta sa temple, doon lang kailangan mag-pray. But we are blessed na ngayon, mapalad tayo ngayon at malapad tayo ngayon na nakakapag-pray tayo anywhere, di ba? Kasi noon talagang kailangan mo dito. Tapos yun nga, before, yung mga offerings. But ngayon, kung wala sa work, talagang pressure na ako. Doon lang ako sa lugar ko, Lord, I know, kasama kita. Magagawa ko to.
Kasi kung wala, hindi balance, no? Debit, credit. May hinahanap ako, kulang. So, Lord, I thank you, makukuha ko to. Alam mo yun, yung punta ka lang sa toilet, magdasal ka doon. Minsan, may mga times na umiiyak talaga ako, Lord. Pero, alam mo yun, after mo kausapin si Lord, di ba, may relief, may ang gaan ng pakiramdam. Although, hindi pa dumating yung ipinray mo sa Kanya, di ba, Lord, alam ko, tutulungan mo ako, I claim it. Hindi pa dumating, pero magaan na ang pakiramdam mo, di ba? You know why? Kasi alam mo, gagawin niya yun eh. Tapos, you have this confidence, you have this trust in Him. So, yung joy na nabinigay niya sa atin, nando na. So, magmamanifest na yan sa atin. Naramdaman mo katapos mo siyang kinausap, gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ko pa nakita yung debit credit na kulang, pero magaan ang pakiramdam ko. Kasi kinausap ko siya eh. Yun ang nagagawa ng pakikipag-usap sa Panginoon. Wala pang resulta dun sa hinihingi mo sa Kanya, pero may resulta na sa'yo, na naramdaman mo na. Kasi alam mo, I got you eh. Sabi ni Jesus, I got you. So, naramdaman mo na agad. So, make it a lifestyle, nakausapin mo si Lord kahit nasan ka. Ako, pag naglalakad from metro, bababa, maglalakad pa uwi ng bahay. Minsan parang, lang ako, oh Lord, yung ganito, ganyan. Tapos, kinakausap ko lang siya, di ba? Napakasarap nung na yon, feeling, yung kakausapin mo lang siya, hanggang makarating ako ng bahay. Minsan, hindi ko na napansin, andyan na pala ako sa bahay, di ba? So, that's how relationship works. Kailangan mo ng fellowship. Diba? Nabanggit na ni Pastor yon. Mayroon ka relationship, you need the fellowship. Pag wala yung fellowship, yung relationship, hindi siya ganun kalalim. Amen? Amen po ba? Kailangan, we have fellowship. Lahat tayo may relasyon sa isa't isa. We fellowship, no? Sa Bible study, magkakaibigan, mamaya kakain tayo after ng church, saan ba tayo pas mamaya. Amen? So, napakasaya nung fellowship, especially, pareho kayo ng pinapaniwalaan. Amen? So, nagpapalakasan tayo. So, and with this relationship with God, anong oras na po ba? 9 minutes. 9:09, okay. So, dahil may relasyon na tayo sa Panginoon, ang prayer natin ngayon, hindi na yung going to sleep and waking up prayers. Di ba? Dati naalala ko si Eugene nun, sabi niya, Lord, alam mo na alam niyo na po yung prayer ko. Parang gano'n, yung parang ulit-ulit na lang. Ulit-ulit siya, ganito, Lord, blah, blah, gano'n. Hindi na gano'n tayo mag-pray sa Panginoon. We tend to talk to Him on a more casual way na. Yung parang friend mo na siya. Sabi naman niya, di ba? Ako ay friend mo, ako ay tatay mo, ako ay kapatid mo, lahat nasa Kanya na. So we tend to talk to Him more casually. Anywhere, anything, about anything, kahit first thing you have, kapag meron kang problema, una mong kausapin si Lord. Amen? Of course, it's okay lang, tatawagan mo si pastor o yung mga kapatiran natin. That's okay. But first, kausapin mo si Lord. Amen? Anyway, ang mga kapatid natin, yun din naman ang mangungusap, ibibigay ng Panginoon na magbibigay sa atin ng advice or gano'n. Pero, kausapin mo muna si Lord. Amen? Actually, yun na lang nangyayari. I believe all of us, gano'n naman nangyayari sa atin, di ba? The moment na nainis ako, gano'n, Lord, thank you. Meron akong patience galing sa'yo. Gano'n, di ba? Thank you, Lord. I have self-control. So, hindi ko papatulan yung amo ko. Di ba, Ana? Hindi niya papatulan yung amo niya. Minsan siya ay nagiging amo eh. Amen? Hallelujah. So, ito yung last verse na natin. 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi diyan, rejoice always. Di ba? Ang Bible, maano siya sa ganyan na, di ba? Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Di ba? So, basta we have this attitude of rejoicing and pray, attitude of giving thanks all the time, di ba? Lagi kang, dati nung una, nung pag sinasabi ni pastor na, parang, I thank you. Parang nagpapasalamat ka pa dahil nakakaranas ka? No, hindi. Nagpapasalamat ka, kahit nararanasan mo yan, alam mo, kasama mo siya, di ba? Parang yung sa footprints in the sand, di ba? Yung naglalakad sila dalawa, tas bigla, wala na. Yung pala, buhat-buhat na siya ni Lord. Amen? So si Lord na, bubuhat niya. So being joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, lahat ng ito mahirap kung sa atin lang manggagaling. But because these are all
These are all possible only through Christ, na magagampanan natin siya. Madedemonstrate yan because ang root natin is si Jesus. We are being rooted in Christ. So these are all, tatlo yan, di ba? Tatlo lamang yan, marami pa ang fruits ng Holy Spirit. The fruits na magkakaroon tayo kung ang ating root is si Jesus Christ, di po ba? So dito tayo magtatapos. Sana yung natin, last slide. The more you spend time with the Lord, the more you will see who you are in Christ. So yun, spend time with the Lord. Amen? Bago ka mag-spend time kung saan-saan, social media, mga kaibigan. I'm not saying that's wrong, di ba? I'm saying spend time more, the more you spend time with the Lord, the more you will see who you are in Christ. Amen? You are resilient in Christ. Amen? And the more you believe that no amount of pressure, difficulties, sickness, rejection can overcome you. Amen? Wala yung mga yan. Matatag ka nga eh. Di ba? Matibay ka nga eh. Amen? So, I will always overcome because of my resilience in Christ. Sabihin natin yon. Asa na yung, nasa na yon? Ayan, o. I will always overcome because of my resiliency in Christ. Amen? Declare mo yan. Declare mo yan araw-araw. Kagaya ng sinabi natin kanina, dinedeclare niya. Eventually, yung ayaw niyang, gustong gawin na hindi mainam, hindi na niya gustong gawin. Kasi yung declaration niya, nag-work dun sa buhay niya na patuloy. So, always declare, I will always overcome because of my resiliency in Christ. Diba? Matibay tayo eh. Matatag tayo. So, kailangan mo lang tayuan yon. Amen? Hallelujah, praise God. Yun lang po. Salamat.